Sir Art at Ma'am Ann. Ito po yung sa inyo. Tapos na po nung isang araw pa pero nag-brown out ng kwan. Ng buong araw nung Martes ba yun? Oo. Tapos kahapon naman tuloy-tuloy ang ulan. Ngayon lang kami nakapag-develop ng maayos. Ito po yung sa inyo. Dahil may araw na. Tapos yung isa yung nandun. Ready to pack na kami pero sana may video ko. So bukas ang plano ipadala. Pag-ano na lang po yung balance natin po. Okay. So yan po. Tingnan natin yung design. Yan po sila. Magde-demo po ulit tayo ng mag-print ng water container, round at saka yung slim. Papakita natin yung ink. Ito, sample natin. Ito, puti. Ngayon, ang karami nito ay isang kutsara. Tapos lalagyan natin itong catalyst. Kalahati nitong isang kutsara, o kahit anong unit man yung gagamitin nyo, basta 1:2 ang ratio. Dalawa para dun sa puti, tapos isa para dito sa catalyst. Parang arnibal ang kulay. Okay? Tapos pag masyadong malapot, dadagdagan natin itong reducer, pampalabnaw, para pwede siyang ma-apply. Makikita nyo, medyo malapot pa. Kailangang may pagkalabnaw yan. Hindi naman yung masyadong malabnaw kasi hindi maganda. Patak-patak na lang. Masasanay kayo pag yung kayo na mismo yung gagawa. Kailangan may may halo ng maigi para consistent yung viscosity niya. O pakialis yung supot ng natin. Bagong-bago yung mga bearing natin. Papakita natin yung machine ngayon. Ito yung machine natin. Pareho sila, identical, pero magagamit natin para sa round at saka slim. Yung round, yung ganun. Ito naman, slim. Round, slim. Ang difference nito, dito may mga butas dito. Yung pang round, pag nilagay kasi, medyo hindi siya nasa gitna. Parang mas malapit sa banda rito. Pag dito naman, pag sa slim, nasa gitna siya. Nasa gitna. Yan. Pero ito yung gitna. Dito na ilagay. Pag maggagamit na ng round, lilipat na dito sa pinakadulo dito. May ibang rin kasi. May iba pang round galon na kailangan dito ang paglagyan. Itong gitna na to. Pero ang gagamitin natin yung pinakadulo para dyan. Okay, ayun. Pinapaikot na. Yun ang siste. So, pakihalo nga muna yung natin. At i-kondisyon ko naman yung screen. Okay, gamit pa rin yung natin, reducer natin. Yung screen natin ay papatakan para siya. Kunti lang. Parang sa pang-lubricate lang. Warm up. Kumbaga sa motorsiklo pag nagpandar ka sa umaga. Kailangan umikot yung oil niya, yung motor oil niya. Dito rin, lalagyan natin ng conditioner. Ito, ang gamit po nito, pang timpla dun sa kalapot ng natin, ng ink natin, at saka pang condition dito, at saka yun na rin ang panglinis natin after natin makapag-print. At ito naman, ang paglagay nito, di ba makita nyo yung linya dito, no? Gamitin yung guide yan para ilagay dito. Hanapin nyo yung gitna, tapos itapat nyo po yung blade nitong natin. Yung blade nitong squeegee natin. Pag naitapat po natin yan, tamang-tamang dyan mo yung lalagyan. Kung medyo maharap dito ang adjustment.
Pero nailagay na namin yung tamang tapat. Tapos may parte pa siya rito. Eto, stopper. Para pag hinilang gano'n at binalik, eksaktong hanggang dyan lang. Kasi pag sumobra doon, lalampas siya rito yung blade. Okay, so mag-print na po tayo. Ganda na siguro ito. Ang pinaglalagyan ko ng ink madalas dito. Ay, dito ba lang? Pwede na rin pala rito. Yan. Lagyan na natin. Pahid muna natin. Yan. Tapos balik. Hindi nakargahan na yung ibabaw. Okay. Ganyan na. Press na ganyan. Tapos sila. Balik para may tatak ulit. Ayan na siya. Okay na. Ha? Ulitin po natin. Yun pala, may stopper dito. Pag sinyot natin ganyan. Ano siya? Hindi mo na kailangan silipin. I-stop niya ganun. Tingnan natin dito sa likod, ha. Ayun, oh. Ayan, yan. Stopper. Para pag nag-print po ay wala na tayong problema. Pag sinubo natin, mabilis na po yan paggawa. Oh. Isang print ulit. Pinihit ko lang. Dalawang side po ang naprintan. Okay, yan. Tapos yung isa pa. Yan. Makikita nyo naman pag magkamali. Yan. Matalas po yung mga print. Pati yung inverted print. Ito medyo lumubog yan. May kaso po yan pag yung galon po yung problema. Okay, so nakaprint na po tayo sa round. Punta naman tayo sa slim. Yung slim natin, ganyan po, medyo lang, may sitwasyon halimbawa, habang de-demo ko tong isa sa slim, maglilinis na po yung kasama natin, si paring Elm. At kukunin natin yung ink. Dito naman ang paglagay, dito sa side. Yan. Meron siyang space. Tapos ang gagamitin ito. Ito, 8 inches po yung lapad nito. Yung maximum natin na piprintahan is 7 pag may margin. Pero itong order nila, maliit lang. Ayan, parang lang yung taas ng print niya. O yung lapad niya nasa lang, 3 inches. Ganyan. 3.5. So, gaganyan. Pag naka-ready na, press ng konti. Tapos, gaganon lang. Minsan, ikot lang na ganun. Ready na yan. Yun. Naka-print na. Ay! Medyo dito. Okay. Ito pong sa slim po tayo, mas ito, mas mahirap markahan po ito Meron po tayong gagawin para kasi masyadong malabnaw yung timpla. Para dito. Dapat mas malapot yung ink para dito sa slim. Tapos may gagawin tayo para mas makapit siya. Okay? Ayan medyo lumutang. Pero okay na po siya. Ganun lang po yung pag-print natin. Okay? Medyo mas porous niya tatawag dun. Hindi masyadong i-condition muna ito. Ang gagawin po doon, i-heat gun ito o di kaya ay papahiran ng isang solusyon. Okay, doon sa mga bumili sa akin, mag-chat na lang po tayo sa PM at sasabihin ko yung chemical. Hindi ko po sinasabi kasi kung ano po yung mga consumables dito. Okay, pag may bumili po sa amin ng machine, pinapakilala ko po yung yung supplier para direct na po kayong bumili doon, hindi ko napapatungan. Yung iba kasi
May free ink. Ganun ang gagawin. Pero hindi sasabihin kung saan mabibili. Yung sa akin, bibili kayo doon. Mas mabilis pang mag-deliver yung ano natin. Kasi national sila. Nasa Metro Manila po ang main nila. Eh ako, nasa Ilocos ako. Mas matagal lang makarating yung product kung galing sa akin at kung galing sa main office yung pan natin, yung consumables. So ayan po, naka-print, naglilinis na lang po, ready for delivery na itong mga machine. Pwede po kayong umorder sa amin.